Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinakita. Maganda kita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media, sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat... Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But... Narinig niyo pa ba yung mga pumuputak dyan? Yung hindi dapat pumuputak, ha? Parte dito sa 2025 national budget. Galing nga pala nitong mathematics ng 2025 budget, no? Kasi may bago ngayon, no? 1 plus blank equals 3 equals mali. 1 plus blank equals 6.325 trillion. Bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaari maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung aming po pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Yan, malinaw ha. Malinaw. So, ang sinasagot ang pinuputak kasi ng mga taong hindi dapat puputak ay yung batas na, yung General Appropriations Act. Batas na siya. Tapos na. At ang kinukomplain dito nila ni Attorney Vic at ni President Duterte paulit-ulit, no, na ito ay sa BICAM. Dami kasing mga bangag supporters dyan na laging nagsasabi na wala, o wala sa GAA. Tingnan nyo. Anong sinabi ni Dulbo King? Ha? Sabi ni Dulbo King, tingnan nyo doon sa website sa GBM. Online man yan Naka-online man yan. Tingnan nyo doon sa ano nangyari ngayon. Pinuntahan mo yung ng DBM, hindi mo ma-access. Sorry. Oh no! Nagpapatawa ba kayo? Hindi naman kasi kayo dapat ang magpapaliwanag yan. Otherwise, kung alam niyo na, kung feeling niyo kayo ang magpapaliwanag, hindi magpapaliwanag tayo dyan. Pero ang pinag-usapan dito, yung mga pumipirma sa BICAM na blanco. Dahil yung mga blankong pinirmahan nila, bago dapat sila pumirma dyan, ay dapat may mga naka-enter ng mga figures dyan. Ganon dapat. Dahil hindi mo naman pwedeng paano nyo gagawing batas yan pag mga blanco yan. Oh no! Hindi mo pwedeng gawing batas yan pag mga blanco yan. Kaya nga, ngayon bago na. 1 plus blank equals 6.32 trillion. Sige, papalusotin natin si Attorney Vic. Kaya abutin itong mga dulbuking na ito. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody
bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? So ito mga kaibigan, no? So dapat ito talaga yung part na to. So ito dapat ang magpapaliwanag ngayon kung sino pumipirma dito dahil tapos na yung blanco. Nakapirma na yung lahat na dapat pumipirma diyan, tapos na yung BICAM. Ngayon blanco pa ang tanong, bakit nila pinirmahan? At ang malaking tanong dito ngayon, sino ang nagpipill out ng mga blanco? Sinong naglalagay ng mga figures dyan? Kasi sinasabi nga ng presidente at saka ng DBM na walang blanco sa pinirmahan nilang General Appropriations Act dun sa batas na yun. Walang blanco. Mayroon nang ibig sabihin, mayroong isang di natin alam kung ilan ang nagpipill out ng mga blanco yan matapos pirmahan ng mga membro ng BICAM. Oh no! Yari ko. Kaya huwag natin tigilan. Huwag tayong tatahimik-tahimik dito, no? Dahil pera ng mga Pilipino to. Dito, ito yung pinag-interesan nitong mga dulbuking na tong mga politiko na to no? Dahil pera ng bayan ito, no? Kaya dito yung mayabang itong mga politiko na to, ha? Kaya huwag natin tigilan ito, ha? Pakinggan natin ito. Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung BICAM, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa. O kaya yung mga grammatical, mali po yung English. O kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ayan blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po meron silang Mismo! Yan! Kaya nga sinabi ko pag maghagis ka ng yelo, kung saan babagsak yun lang yung parte ang mababasa. So, parang gano'n lang yan na Atty. Vic, no? Naghagis si President Duterte ng, Bush, tinamaan. Pumuputak, sabi ng manok. Sabi pa na na kung pag namanok na putak ng putak ay siya yung nangitlog, di ba? O totoo naman, di ba? Pag yung manok pagkatapos mangitlog niya, ang ingay niya. O putak. O ganun yun, yung nagputak-putak diyan. Kung namanok pa yan yung nangingitlog, o di ba? Ganun lang yun. At yun na nga sa sinasabi din na 3 plus blank, ang lalabas na halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget.
Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yun? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee, kung may subcommittee ang Vice-Cam, o dili kaya sa executive department, baka may nakatagong fourth chamber dyan, na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo. Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po'y may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito, it's a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit isang sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino na akala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo. Kay Elaine Banares, where is the credibility of our senators and congressmen who signed? Yun po, singilin ninyo sila. Sapagkat sabi ko nga, this is a clear act of abandonment of a constitutional duty, of a sacred constitutional mandate, nabantayan ang kaban ng ating Pilipino at kahit isang sentimo ay dapat walang nasasayang, walang nauuwi sa korupsyon. Korupsyon na naman po ito Kahit ano pang tingin mo rito, baliktarin mo man yung papel, blanco pa rin ho Itaktak mo man, blanco pa rin ho Ito ay malinaw na korupsyon. Ito'y dapat panagutan ng kung sino man ang nakialam dito. Kung hindi ang Vice-Cam, sino ang nagpuno ng mga halagang ito? Hindi po ito papiso-piso Hindi po ito papiso-piso. Bilyong pisong halaga po ang pinag-uusapan dito. At kahit ito'y papiso-piso lang, hindi pa rin po ito uubra. Bawal po ito. Halimbawa, dagdag ko lamang bago ko basahin yung mga nagbibigay ng mensahe.